Kiko Barsaga! Na dahil sa kanila, buhay pa rin tayo! Lahat ng putragis na nakaupo sa gobyerno, kayo tumambay, kayo bibigyan namin ng pera, kami magpapatakbo ng bansang Pilipinas! Sa gandong klaseng pamumuno, puro magnanakaw na sa Kongreso, sa Senado, at sa Malacanang. Ang kakapal na mukha nyo, pumunta kayo rito! Hinihintay ko, wala pa rin sila! Kiko Barsaga! Gameow! Good evening everyone! Wala tayo ngayon sa Crocodile Farm pero naalala pa rin natin sila tuwing nagbabayad tayo ng tax. Bagsak na ang ekonomiya ngayon, tataas na ulit ang gas next week at puro krimen na at natutok pa rin sila sa impeachment. Alam natin na walang pag-asang bansa natin ngayon sa gandong klaseng pamumuno, puro magnanakaw na sa Kongreso, sa Senado, at sa Malacanang. May mananalo pa ba sa 2028 sa mga buhaya ngayon? Hati-hati lang sila, nakaw lang sila. Pero sa 2028, babawian natin sila. For the bright future of our beloved nation, lalaban tayo. God bless everyone. Have a great night. Meow! Hindi nyo ako kilala. Tulad nyo, di ko rin kayo kilala. Bakit? Hindi naman tayo anak ng politiko eh. Ang dalawang tatay ko ang nagbabayad ng utang ng Pilipinas. Ang isang tatay ko, pangalan niya, Carlito Urrubia. Ang isang tatay ko, pangalan niya, Dante Aldape. Sila ang nagbabayad ng utang natin. Bakit? Kasi ang dalawang tatay ko ay OFW. Kaya palakpakan natin ang lahat ng overseas Filipino worker na dahil sa kanila, buhay pa rin tayo! Kung napanood nyo ang video ni Ma'am Corazon sa interview niya kay Atty. Guanzon, sa kanya galing yun. Marcos Sr., nagkautang na tayo ng malaki. Mula noon hanggang ngayon, recently lang, nabayaran na pala natin yun. At OFW ang trumabaho nun. Pero bakit kung ituring natin ang mga OFW, ultimo mga kamag-anak natin, parang sila pang nagmamakaawang pansinin natin sila? Rinirepresenta ko ang maliliit na negosyante sa Pilipinas. At lagi ko rin kausap ang mga OFW may negosyo na rin sa ibang bansa. Ganong kahuhusay at kalulupit ang mga kamag-anak nating pumusta ng buhay at lungkot pumunta sa ibang bayan. Kaya hindi tayo nawawalan ng pera. 4 na dekada nang nakalipas. Wala na tayong ibang naimbento kung paano tayo kikita kung hindi gawing OFW ang bawat isa. Tuwing tutungtong ang mga OFW sa bansa natin, ako'y nagmamakaawa sa atin. Dapat dyan sa airport pa lang binubuhat na. Sesermonan ko kayong lahat. Sigurado ko lahat tayo may kamag-anak na OFW. Pero ang kakabal ng mukha nyo, hindi nyo binabati ng happy birthday, may utang naman kayo. Galit na rin sila. Pero hindi sila makapunta dito, hindi mabigyan ng tsansa. Pasasalamat na lang sa UPI na ako na hindi nila may kilala nakatungtong dito para makapagsalita.
magagaling tayong mga Pilipino. Sobra-sobra, pero kung maliitin tayo ng mga nakaupo, parang nagmamakaawa tayo. Sa 2K buwan-buwan, kaya namin kitain yan. Ang bigay nyo sa amin, dignidad at moral! Kaya namin kumita ng pera. Gamitin nyo lang sa maayos. Hindi yung wala na kayong ibang naisip, kundi ayuda na naman. Meron akong ideya. Hindi natin tatanggalin ng ayuda. Pero babalik rin natin. Lahat ng putragis na nakaupo sa gobyerno, kayo tumambay, kayo bibigyan namin ng pera. Kami magpapatakbo ng bansang Pilipinas! Kamamatay lang ng pangalawang tatay ko last month. Siya ang tatay ng misis ko. Ang dalawang kapatid ng misis ko, nagtatrabaho pa rin sa Dubai. Ang isa sa Canada. Biglang umuwi dito kasi biglang namatay ang tatay nila. Biglang namasahe, ang laki ng gastos, saglit lang sila dito. May requirement pa pala na kailangan dumaan ka sa OWA. May aasikasuhin kang papel. Yung kapatid ko sa misis ko, pinagalitan pa nung teller. Wala daw siyang dala na papeles na requirement doon sa kailangang papel para makabalik kung saan bansa siya nagtatrabaho. Halos pagalitan pa. Mahiya kayong mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang OFW, ang malaking ambag sa sahod nyo. Kaya yung nakita nating pinagmumura, pinagsisisigawan sa ibang bansa ng mga kapwa nating Pilipino, tama yun. Karapatan natin yun. Huwag nyo naman tawagin pera ng bayan. Ang pinagsama-sama nating ambag. Mula ngayon, tawagin nyo yan. Pera namin yan! Ako'y nakikiusap sa mga wala pa rito. Ilang rally na kami, nasaan na kayo? Ano, darating kayo? Pagbidahan na? Ang kakapal na mukha nyo, pumunta kayo rito! Kailan kayo tatanong? Kapag championship na, tapos kayo ang bida, kami mga dito pagod na pagod, tirik sa araw, basa sa pawis, puta, hindi nyo i-recognize, kayo na naman! Magtatatlong rally na! Yung mga mukhang dapat na nandito, hinihintay ko, wala pa rin sila! Huwag kang mangialam dito. Wala kang alam dyan. Magtrabaho ka lang. Yan ang mga sinasabi nila sa atin. Na huwag daw tayong makisawsaw sa politika. Pwede ba yun? Eh, pera namin yan! Hindi nyo ako kilala. Pero sa susunod na eleksyon, pwede ba bigyan naman natin ng tsansa yung mga hindi kilala? Hindi yung porkit anak ng dating politiko, kung sambahin natin, compare sa kamag-anak dating OFW, kala nyo Diyos na! Hindi marunong kumita ng pera yan. Tayo ang nagpapaikot ng Pilipinas. Ang mga unti nating ambag, kaya tayo buhay. Hindi dahil sa galing ng mga politisyan. Sobrang bobobo nila, ayuda na naman. Ayoko nang humaba ang salitain ko ngayon. Meron lang akong konting hiling. Sa ilang malapit nyong kamag-anak na OFW, kahit wala kayong pambayad ng utang, i-message nyo naman ngayon. Kuya, salamat sa sakripisyo! Buhay kami dito! Maraming salamat sa UPI! Mabuhay mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas!